Mga kapatid sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din, Father Richard. Itong mga nakarang araw ay ating pinagninilayan kung gaano kadakila ang apat-awa ng Panginoon at kung paano ipinaparanas niya sa sangkatauhan sa pamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak ang katapatan ng kadakilaan ng kanyang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Ngunit nga, dahil sa ating kalayaan na siyang iginagalang ng Panginoong Diyos, tayo ay hinihikayat ng simbahan na sa ating pagpipili, bigyang pagpapahalaga at pansin ang kabutihan na hindi lamang para sa ating sarili, kundi ang kabutihan na pangkalahatan. At ito'y ating magagawa kung susundin natin ang utos at aral na binibigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng pagninilay sa salita na nanggaling sa mabuting balita. Hinihikayat tayo ng simbahan na sundin ang mga hiyas Kristiyano na ating kinakailangan upang maging ganap sa atin ang buhay espiritual na naaayon sa tawag ng bawat isa sa komunidad na kung saan tayo ay iniimbitahan, inanyayahan na maglingkod na may pagmamahal at pagpapakumbaba. Totoo, mga kapatid, kahit gaano pa tayo ka madibusyon sa ating paglilingkod sa simbahan, kahit gaano pa tayo katatag sa ating pananampalataya sa Panginoon, ngunit batid natin din na lahat tayo ay may kahinaan. Na kung saan alam natin na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na minsan kinakailangan natin dumaing sa Panginoon upang maibisan man lamang ang bigat ng ating dinadala at ng ating pinapasa. Kaya lahat tayo ay nilanyahan ng Panginoon na tingnan muna kung ano at paano tayo minamahal ng Diyos bago tayo maghain ng ating mga daig sa Panginoon upang maramdaman natin na ang kanyang pagmamahal ay nagmumula sa kanyang mga plano at tawag na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw ng pamumuhay. Kasama sa ating mga karanasan bilang mga Kristiyano ang pagpasan ng krus ng ating pananampalataya at painiwala at pagmamahal sa Panginoon. Ngunit ito ay araw-araw na inuusig at sinusubukan upang lalo tayo maging matatag at tapat sa ating pagmamahal sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kung mabibigat man ang mga pasanin sa buhay. Alam natin na hindi natutulog ang Diyos para sa ating mga pangangailangan. Ngunit handa niyang tulungan tayo kung ang ating pagpipili sa araw-araw ay naayon sa Kanya kagustuhan. Sana po ang ating mga araw-araw na pamumuhay ay naayon sa mga utos ng Panginoon upang lalong maging matatag ang ating pagmamahal sa Kanya at ang Kanyang karunungan ay magkaroon ng katawan sa ating pagkatao upang may salamin natin ang katauhan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang mabuting balita inihain sa atin sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Tagasunod niya upang makita din ng ating mga kapwa kung paano natin isasabuhay ang salita ng ating pinagnilayan araw-araw.